sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo kung kayo magulumihanan, sapagkat kailangan ito'y maganap, datapot hindi pa ang wakas. Kasi nung ginawa ng ating Ama ang tao, antimanok tao na agad eh. Hindi ho dumaan sa pagkaunggoy. Na sabihin nila na bago naging tao, unggoy muna, hindi. Parang kulang tayo ng paniniwala doon sa karunungan ng ating Ama. Ang ating pong Ama, mga kapatid, ay isang makapangyarihan. Isang makapangyarihan at isang marunong ang ating Diyos, na lahat ng kanyang sasalitain ay mangyayari. Nang dahil sa paglago ng karunungan ng ating daigdig, ay maaari na nating may parating ang mga salita ng Diyos sa ating mga kapatid, saan mang dako sila ng ating mundo. Alam natin na sa kapanahonang ito ay napakarami pa rin tao na hindi naniniwala sa Diyos. Sa anong kaparaanan, mga kapatid? Minsan napanood ko sa isang programa sa telebisyon na marami pa rin sa ating mga kapatid na hindi nila binigyan ng kahalagahan ang mga gawa ng Diyos at ang kapangyarihan ng ating Ama. Ang nasabing topic ay ang tao daw ay nagmula sa unggoy. Ang tao daw ay bago naging tao ay nagsimula muna tayo sa unggoy. So, kung ating iisipin, mga kapatid, dun sa mga nakasulat sa banal na kasulatan, kung sino man sa inyo ang nakapagbasa ng banal na kasulatan sa aklat ng Genesis, kung titingnan natin dun, mga kapatid, balikan natin sandali lang. Ang sinabi doon, iba yung paglikha ng Diyos sa mga isda sa karagatan at sa mga ibon sa impapawid. At iba rin ang paglikha ng Diyos sa mga hayop sa lupa. At lahat ng mga hayop na nabubuhay sa ganid ng lupa. At iba rin ang paglikha ng Diyos sa tao. Yung tatlong na yon, mga kapatid, ay magkakaibang kapanahunan. So, alam ng ating Ama, na ang tao na kanyang lilikhain ay kakain ng mga pananim galing sa bunga ng mga punong kahoy. At alam ng Ama na ang kanyang lilikhaing tao ay kakain din ng mga isda pagdating ng panahon. At alam din ng Ama na ang taong kanyang lilikhain ay kakain din ng mga hayop na nasa ganid sa lupa. Alam ng Ama yun, kaya ang ginawa ng ating Ama ay bago niya nilalang ang tao, ay una niya munang nilikha ang mga isda sa dagat at ang mga ibon sa papawid. At pagkatapos niyang lalangin ang mga isda at mga ibon sa papawid, isinunod niyang gawin o likhain ang mga sari-saring hayop sa ganid ng lupa. At pagkatapos nilalang na niya ang tao. Alam kasi ng Ama na yung tao ay mabubuhay sa pamamagitan ng pagkain ng isda at ng mga pananim na nabubuhay sa lupa. So, doon sa paglikha ng Diyos sa ganid sa lupa, wala naman kung binanggit doon na unggoy, pero maaring kasama ng unggoy doon, hindi lang minensyon ng Diyos yung pangalan ng unggoy, mga kapatid. Nandun na tayo. Nung likhain ng Diyos ang lahat ng sari-saring ganid sa lupa, maring kasama na doon, mga kapatid, ng unggoy. Pero hindi ko yung kasali, mga kapatid, na likhain ng Diyos ang tao, na sasabihin natin ginawa ng Ama ang unggoy. Pagkatapos yung unggoy unti-unti na, sabi nila, na sa paglipas ng panahon ay nagkakaroon ng tinatawag na evolution.
Evolution mga kapatid, meaning nag-iiba-iba ng anyo. Mula sa unggoy na kanyang ginawa, ay unti-unti habang lumilipas ang panahon, ay naging tao hanggang sa panahon ito. Mga kapatid, wala pong ganun eh. Kasi nung ginawa ng ating Ama ang tao, antimano tao na agad eh. Hindi ho dumaan sa pagkaunggoy. Na sabihin nila na bago naging tao, unggoy muna. Hindi, mga kapatid, walang ganun na nakasulat sa banal na kasulatan. Mga kapatid, basta nakasulat doon na likhain ng Ama ang tao, tao na agad. Mga kapatid, walang hindi kasali doon ang hayop. Kasi iba nga po ang paglikha ng Diyos sa hayop, iba rin ang paglikha ng Diyos sa tao. So, kung magiging ganon ng paniniwala ng ating mga kapatid, parang kulang tayo ng paniniwala doon sa karunungan ng ating Ama. Ang ating pong Ama, mga kapatid, ay isang makapangyarihan. Isang makapangyarihan at isang marunong ang ating Diyos na lahat ng kanyang sasalitain ay mangyayari. Kaya kung likhain man niya ang tao, natural tao lang talaga, na hindi na kailangan padaanin pa sa unggoy na unti-unti mag-i-evolve sa paglipas ng panahon hanggang sa naging tao siya. Wala pong ganun mga kapatid, napakahina. Ginagawa nating walang alam ang Diyos. Ginagawa nating kulang ang kaalaman ng Diyos mga kapatid. So, magkamukha ba talaga ang tao at unggoy? Hindi ho eh, malayo eh. Napakalayo po ng hitsura ng hayop sa tao para bigyan natin ng comparison yung dalawang nilalang. Kung nilalang ng Ama ang hayop lang, nagkaroon ng sari-saring hitsura ng hayop pa rin siya kahit iba-ibang hitsura nila. At nung lalangin ng Diyos ang tao, tao lang talaga. Nagkaroon man iba-ibang hitsura pero tao pa rin. Nagkaroon iba't ibang kulay, may itim, may puti, may singkit ang mata, may kung ano-anong hitsura ng tao, pero tao pa rin siya. Pero kung bigyan natin ng comparison na sabihin natin ganun, hindi pa pwede mga kapatid. Isipin na lang natin mga kapatid, masyado pong mahina ang palagay natin sa ating Ama. Marunong po ang Diyos mga kapatid. O kung kayo po ay kulang sa paniniwala sa aking salita, nandyan po ang banal na kasulatan. Maaari po ninyong buklatin. Basahin po ninyo isa-isa mga kapatid, at kayo na mismo ang makapagsasabi ng buong katotohanan. At doon sa mga naniniwalang ganun po ang sistema mga kapatid, kawawa naman sila. Bakit kamo? Sapagkat binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang mga pag-iisip upang huwag sumilang sa kanila ang ebanghelyo ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Binulag po mga kapatid ni Satanas ang kanilang mga kaisipan. Sana nagkaroon tayo ng kaunting linaw sa mga pangyayari. Ako po ay humihingi ng inyong patuloy na suporta mga kapatid bilang isang Pilipino na nandito sa bansang Pilipinas. Marami pong salamat at bumabati po ako ng isang magandang umaga. Salamat po.